Magandang araw po mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. Ito inyong Nikodado Paglinawan na nagbubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon, mga kababayan. Magandang hapon pa rin, Ado. At lalo ng magandang hapon po sa mga social media practitioners. Magandang hapon po sa inyo lahat. Dahil itong pag-uusapan namin ay tungkol sa ating lahat na mga gumagamit ng social media para iparating yung ating mga kuro-kuro, mga ating mga komentaryo, mga ating opinyon tungkol sa gobyerno, tungkol sa panggobyerno, tungkol sa mga politiko na kumukubra ng pera nang galing sa kaban ng bayan. At yung kaban na yan ay nanggaling sa mga kanya-kanyang pagbabayad ng buwis, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga vloggers, na sa hindi matagal na panahon, kung magbunga itong panghaharas na naman nitong mga politiko, ay magkakaroon ng fear among the social media users, mga kababayan. So, ito po, pakinggan natin itong isang politiko. Hindi ko alam. Dati naman, matino ito. Dati, kaibigan kong matalik ito. I suppose, kaibigan pa rin. Wala naman kaming pinag-awayan. Pero, mukhang nadapuan ng nadapuan ng evil. Evil spirit. Virus. Nadapuan ng evil spirit dahil iba na ang line of thinking niya. Kung saan kami nagkakasama, ngayon, kinakalaban na niya ang mga taong bayan. Na imbis na ito po dapat pasalamatan niya kasi dito po ang source ng kanyang hanapbuhay bilang isang politiko, hinalal siya ng taong bayan sa kanyang distrito, ay gusto pa niyang haharasin ngayon dahil nga sa mga pag-iisip na taliwas, tiwarik na pag-iisip. Pakinggan natin itong interview ni Mr. Pailon dito sa isang congressman na gustong haharasin ang mga social media users. Pakinggan po natin. Salamat. Mukhang kahit na ho holiday, naghain ho kayo naghain kayo nagbigay kayo ng statement at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan nito? Well, alam mo Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news, no? In fact, last year meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ako nagkakamali, ni-refer po yan sa Committee on Public Information, na kung saan, yung mga dumudulog po na mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang nire-refer lang namin sila sa aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012, no? At nakita namin na walang humpay, no, itong mga so-called narco vloggers at saka pogo vloggers, na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no, dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko, no, in the guise daw of freedom of expression. And Dumudulog daw ang taong bayan ng mga biktima ng mga fake news. Sila na naman daw parang savior sa mga victims ng fake news. Para daw it's an excess
in the exercise of the freedom of expression. With due respect po, Ace, paring Ace, magkasama po tayo matagal sa Congress. Pwede po ba, wag mo nyo man gagawin yung panibago na namang harassment. Hinaras nyo na si Sara Duterte, hinaras nyo na si President Duterte, Rodrigo Duterte, hinaras nyo na yung kung ano-anong mga Police General. resource persons dyan, Police General, Police Colonel, at iba-iba pang mga private persons. Ngayon, hindi pa rin kayo nasasatisfy. Ang object na naman ninyo ngayon ng harassment ng in the guise of committee hearing ay ang mga vloggers. Sir, with due respect, paring Ace, ito pong pag-imbestiga ng mga panglalait, yung sinasabi nga na malicious or malign, to malign certain persons including politicians. Nakasaad na po 'yan sa batas, cybercrime law. Ang may jurisdiction po diyan kung may isang tao na minamalign, sinisiraan, very clear po doon sa batas. Dumulog siya. Dumulog ka sa Tsupa piskal, sa Department of Justice. Hindi po sa Kongreso. Kayo, propose lang ng batas at taga-pasa ng batas. Of course, upon the signing. Parang lahat na yata pumasok na sa ulo nyo na lahat ng gawain ng taong bayan ay pwede nyong imbestigahan. Wala kayong magawang mali. At nawawala na po yung yung separation of power na mayroon po tayong executive, mayroon tayong judiciary, mayroon tayong House of Representatives and the Senate. Kung totoo na fake news, kung totoo po na mayroon kayong basihan, halimbawa ikaw, kung ano mang sinasabi ng vlogger tungkol sa'yo, kailangan mo bang ipatawag yung vlogger at one-sidedly imbestigahan mo siya tapos hindi sila makapagsalita tungkol sa akusasyon mo? Kaya nga mayroon tayong due process mayroong court of law, and there is a cybercrime law that was passed by Congress to address this problem. When someone maligns your reputation, your integrity, you can go to the court, to the fiscal upon determination of probable cause. Hindi ba abogado yan, Jake? Hindi naman abogado kasi ito hindi naman abogado. Barbero pala ito. Pero hindi siya abogado, pero Kwentong barbero. magaling mag-golf. Pero wala naman kami pinag-awayan nito because kaibigan kong matalik talaga ito. Pero when it comes to the rights of people na hahamakin na naman uli ang mga taong bayan, hinamak na nga nila yun si President Duterte, hinamak na nila si Inday Sara, hinamak na nila si Grijaldo, hinamak na nila si Wilkins Villanueva. Ngayon, yun namang mga vloggers, mayroon namang tingnan mo, there are already existing jurisprudence against convicted nga yan si what's his name? Si Rapi Tulfo was convicted of a crime of libel. Rin Tulfo was also convicted of a crime of libel. Even yung kapatid ni Congressman Pichay, yung dating congressman, was also convicted of libel. And so many other private persons were convicted of libel. So, that is the recourse. Kung
gagamitin nyo yung poder nyo, masyadong lopsided yan. Because, ano pong mangyayari? Mayroon ka ngayong isang vlogger na sinasabi mong, nagsasabi na fake news. Sabihin na drug addict ka. Congressman ka pero drug addict. Congressman ka magnanakaw. Congressman ka drug lord. Kapatid mo nahuli. Ngayon doon yata ito ngayon, imbis na pailan mo ng kaso, gagamitin mo yung poder mo bilang congressman at ipapatawag mo siya. Ano yung sinasabi mo? Sasagot siya, sasabihin mo, mali yung sinasabi mo, sinungaling ka. Is that contempt ka? Iko-contempt kita dahil mali yung sinasabi mo, sinungaling ka. Kulong ka. Ipapakulong ka na ngayon. Wala pa ng determination of probable cause by the proper judicial system. Pinapakulong mo na yung vlogger kasi sinungaling. Ikaw ang tama, siya sinungaling, at because of your powers of contempt, ipapakulong mo na siya. Hindi pwede yung ganon, sir. With due respect. Kung talagang may katotohanan at may ebidensya na ikaw ay minamalain, ikaw ay sinisiraan sa publiko, then there's the law. There's the fiscal. You can file it. Bakit mo gagamitin yung poder nyo? Para ipapatawag nyo, iimbestigahan nyo yung vlogger, tulad ni kay Eric. Inimbestigahan nila si kay Eric. Pinakulong nila. Imbis na pailan nila ng kaso, paring Ado. May pinail ba silang kaso kay Eric for libelous statement? Wala tuloy closure yung issue. Ginamit lang yung poder. Ginamit lang yung parang immediately mayroon na kaagad silang punishment or penalty through their power of contempt. So, ito pala si Barbers, hindi lawyer. Hindi man lawyer yan. Si Chua, lawyer ba yan? I don't know. Si Paduano, lawyer ba yan? Francis Castro, lawyer ba yan? Hindi. Abante, lawyer ba yan? Hindi. Atras. Atras yan, hindi Abante. Si Brosas, lawyer ba yan? Bakit sila ang nag-iimbestiga? Wala sila. Alam mo, by this attempt of Congressman Barbers, parang niyo-usurp nyo naman yung power ng piskal Sir, mayroon na tayong batas, cybercrime law. Tayo ang nagpasa niyan when we're in Congress. Bakit hindi natin pwede yun ang gamitin? Kung mayroong vlogger na humahamak sa'yo, hinihimok ka ng isang vlogger, sabi mo, fake news yung sinasabi niya, bakit hindi mo po sampahan ng kaso? At ano pa yung sinasabi niya? Ulitin mo nga. Alam mo, the more reason nga na madidismiss yung kaso kasi government officials should not be onion skin. Nasa landmark decision ng Korte Suprema yan. It's a principle of law. Hindi po tayo magiging balat sibuyas. Kayo, nandyan kayo, nagpapakita kayo sa telebisyon, nagtatanong po kayo, akala nyo ba ang opinyon ng publiko ay napakaganda ng mga ginagawa nyo? Magpa-survey po kayo, sir. Magpa-survey po kayo kung ilan ang taong ilang tao ang sumasang-ayon sa inyo versus doon sa mga nagkikriticize. So, alam mo, ang bottom line po niyan, hindi kaya wag niyong gamitin yung poder nyo para imbestigahan nyo yung mga nagkukomentar sa mga maling ginagawa nyo. Now, pero kung if they have exceeded
their right provided under the Constitution, the right to express their thoughts, the right to grievance, the right of being or the right to freedom of speech, or their freedom of speech, so to speak. And you have a case and a proof. If you have evidence, if you have then, at saka doon sa mga social media platforms like Meta, like Twitter, May administrative recourse. mayroong ano yan they themselves are the ones that policing the maraming tinatanggal diyan na na hindi pinapalabas. Tayo naapektuhan yan di ba? So hindi po makatarungan yung gusto niyo pong gawin, Ace. With due respect po, bilang ikaw congressman, kami private persons na ngayon, hindi po tama yan. Sa panahon natin, for so many years magkasama tayo, I could not contemplate on anything like that. Only in this Marcos time. Nung kay Duterte'ng panahon, all praises ka kay Duterte. Nag-Marcos lang, baliktad na yung mga pinagsasabi mo. Even hinihimok mo si PRRD. Hindi naman tama yan. Tsaka ang pagbaliktad nito, hindi lamang sa opinion. Yung prinsipyo niya ang bumabaliktad. Oo nga. Ganun ba ka halaga yung natanggap ng mga yan in whatever it is, no? Ganun ba kahalaga na baguhin mo yung ugali mo, paninindigan mo, and most of all, social media is already a thing that is now going on in this country. It's a fact of life. It's a fact of life all over the world. All over the world. Even in the United States, even President Trump, who had been victorious, was also a victim of social media. He was feeling by CNN, by bloggers who favored the Democrats. Pero Trump never used any power. He never ran after these people. He was even convicted. But on the contrary, they used the law against him. They used the law, but he also used the law to defend himself. And he was victorious. He was victorious. So why don't you use the law? The law now prevailing is the cybercrime law. Fair game, not fair game. I'm sorry. It's a the proper body, that is granted by the Constitution the right to investigate this is the Department of Justice and the Judiciary. Hindi po ang Congress ang mag-iimbestiga at self-serving ang aksyon nyo. Papatawag nyo lang yung isang vlogger na galit ka. Tatanungin mo na bakit mo ganito? Bakit mo? Sir, pwede po ba magsagot? Hindi ka pwede magsagot. Mali yung sinasabi mo. Sinungaling ka. I'll declare in contempt. Paano naman ang hustisya kung ganon ang lalabas sa ating bansa? Lalabas sa ating society? Sa ating komunidad? Kung ganon na lang kasimple na isang departamento na lang isang departamento na lang ng gobyerno ang may poder sa lahat
na nangyayari sa ating bansa. Ha? Can you imagine, partner? Ha? Isang vlogger, papatawag niya kasi they will file now a resolution to investigate these so-called bloggers who allegedly malign certain members of Congress. So because of their power of contempt, siyempre, their subpoena powers, their powers to investigate, ipupunta yung blogger. Ano namang recourse ng blogger versus the congressman na nag-akusa sa kanya? Di ba? Ipapakulong mo. Tapos, at the end of the day, this guy will go to court and he will be vindicated. Paano pa niya mababawi yung nakulong na siya? Pinakulong na siya ng isang congressman. Tapos, the court will decide that the charges against him were false. Nauna na yung kulong bago yung paglilitis ng proper court. Can you imagine that is the absurdity of this proposal by Ace Barbers? Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Pero kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Tingnan mo, parang hindi niya naintindihan yung batas eh. Binaligtad na niya. Ano daw ina-accuse ka ng rapist, ina-accuse ka ng ganito, ina-accuse ka ng nandyan sa batas yan. Na if you are being maligned, you can file a case. Why should Congress be the one to take jurisdiction over that? When the law is very clear that if someone maligns you, if someone sisiraan ka, kagaya niyan, inaakusahan siya ng drug addict, inaakusahan siyang magnanakaw, inaakusahan siya ng kung ano-ano. Bakit hindi mo pailan yung tao na nag-akusa sa'yo? Kung mayroon kang ebidensya. And the blog itself or the statements made in the YouTube or in the Facebook or in the Twitter is enough evidence for you to file libel. So what is it? Bakit masyadong hungry for power? Ano bang niyan, partner? Why is it that the House of Representatives now, only a certain, marami namang matitino na mga members of Congress. In fact, siguro mga 80%. More or less or even more. Ito lang yung TWADCOM ang parang pumasok sa kanilang ulo na lahat na nagagawain ng taong bayan na hindi gusto nila ay pwede na nilang ipaimbestiga at ipapakulong through their power of contempt. Yan ba yung magkatarungan, partner? Ado? Ewan ko, ako'y naguguluhan eh. Pero ngayon naiintindihan ko na yung sinabi ng isang Amerikano that the Constitution was precisely, and the Constitution and laws were precisely instituted for the protection of citizens against their government. Yan ang intindihin ninyo. Yan panggugurgur ninyo dahil kayo ay properly funded and properly compensated for what you're doing, akala nyo tama na.
At yung mga abogado pag nandiyan, wala namang ginagawa. Hindi naman nagpo-force ng objection. So, akala nyo spoiled brats na kayo Well, but at the end of the day, well, nobody can prevent them. That is Oh, yeah. Nobody can prevent them to file a resolution pero there will come a time that mapupuno na rin ng taong bayan. If they want to run after a specific person, They can. Crime is personal Yes. Hindi transferable yan to all the bloggers. No, di ba? Kung isang blogger ay may ginawa sa iyo at yan talagang criminal sa palagay mo, file a case. Kaso hindi kayo nagpa-file Oh. Kasi baka maprubahan. Kasi under the law kasi, baka mapatunayan nga. When you file a case accusing this particular person of maligning the reputation, the integrity of somebody else, he has a right to respond. Siyempre, may counter affidavit yan. At posible na pag nag-accuse na, drug addict ka, or drug lord ka, or kung anong minamalain mo na inaakusa ka na nagbalay, baka mamaya pag bibweltahan ka, mag-produce ng dokumento na at lumabas na nahuli nga yung droga doon sa SUV ikaw pala mo talaga, na nasa pangalan mo na minamaneho ng kapatid mo, baka nga mapatunayan nyo. Totoo. Baka lang naman. So takot din kaya sila. ayaw mo Takot din silang mag-file. Kaya gusto nilang gamitin yung poder nila para makabawi. At ipapakulong na muna nila yung through their powers of contempt. Tapos mapuprubahan na wala naman palang basis yung kanyang pa-contempt because this person will go to court and question the alam mo, passive kasi ang ating judicial system They will only come up with a decision after the fact. Nagawa na ng congressman yung contempt at napakulong na bago magdidesisyon ng Korte Suprema na mali yung ginawa nila. And they have the power of immunity from suit while they were performing their duties as a member of kaya napakagulo ng distorted na mga masyado values. nang distorted. In fact, the people are now clamoring for the abolition of Congress. Yan ang lumalabas. It will come. Proper pag tinuloy nila ito, yung sinasabi niyang ganyan, tapos ipatawag nila kung sino-sino na lang ng mga bloggers, at there are so many bloggers now in the social media. Baka magkamali sila ng ginagawa nila. And this will not stop kung ganyan ang procedure nyo. Lalong dadami ang dissent. You are just fanning the flames of discontent, ika nga. If I may quote a novel, The Flames of Discontent. At pinahihirapan nyo yung Pangulo nyo, pinahihirapan nyo yung Speaker nyo, because ang tao talaga, negative na yung disapproval rating at saka distrust rating, lamang na rin sa trust at saka approval. Kasi when you are in a pedestal kasi, hindi mo na alam yung nasa ilalim na thinking, very high pedestal. Hindi mo na alam yung hindi mo na alam yung feeling ng taong bayan. Hindi na umaapak yung mga sapatos yung sa lupa. Then they will later on realize that they are the only people left. They are the only people left in that corner, so to speak. So anyway, naging attitude na Nakakita ako ng picture ni Abante na nasa first class siya. Sumakay sa aeroplano.
Bakit kailangan magpakita pa siya ng gano'n? Dapat nga dati yan, nung uso pa ang katinuan, itinatago yung mga pribileyo na ganyan. Kasi nga baka ma-accuse sila na abusado sila. Eh ngayon, wala. They're displaying it. Mga relo, mga kotse, mga bag, mga sapatos, mga damit, signature. Wala na talagang ano na eh. As if bulagsak na. As if wearing those or driving those kind of cars would improve your personality. Pangit pa rin naman kayo. Would enhance their status in life. On the contrary, it will even be people will even be more critical than what you should have ordinarily acted. Kailangan somebody must throw cold water para magising kayo. Well, alam mo sa Marikina, Secretary, yung tumatakbo doon na asawa ng congressman. Asawa ni Kimbo. Yung maraming mga wealth. Natatalo sa survey doon kay Chodoro. Sa asawa? Yung asawa lang. Yung asawa ni Mayor Kimbo, Chodoro. Behind sa survey doon sa Chodoro. Siyempre. Kasi nabuking eh. Chodoro maski na hindi nabuking, hindi naman talaga mananalo. Hindi, tsaka despite yung ayuda na kaliwa, bigay ni Kimbo na gano'ng ayuda. Naintindihan ng mga tao na yan, pera ng bayan eh. Tanggap sila, pero they don't support. Ingat kayo dyan, ha? Kasi mga politiko kayo. You must be elected by the people. Paano kung balita ko, I don't know, itong si Paring Ace, mukhang last term na yata, asawa yata niya ang tatakbo eh. Tingnan natin kung suportahan pa yan. Well, anyway, so much for that. I hope na hindi papasok sa utak niyo yung kung if it starts to get into your head yung poder nyo, lumulutang na kayo lutang. Wag naman sana kasi hindi habang buhay babalik din yan sa inyo. Okay, so incidentally, partner, magkakaroon na ng inauguration si Donald Trump. January 20. On January 20. At alam mo naman, ang ating Pangulo na bangag. Kaya lutang ang gobyerno niya. Ang ating Pangulo na bangag. Pangulong bangag ay malapit kay Biden. At mayroong mga usap-usapan na ito ay kumubra na. Di umano. Doon sa anong times yun? Asia Week na kumubra na daw. Kaya kumampi kay Biden, umalis ng friendship kay Xi Jinping. 65 billion. So ngayon, it would seem that the presidency of Trump, who has made friends with Duterte. Pakita nga natin yung mga ni Duterte dati. Nasaan ba yun? Inimbita siya ni Trump? U.S. President Donald Trump invites President Rodrigo Duterte to the White House. The two leaders talked over the phone around 11 last night after the ASEAN summit. The White House in a statement said President Trump told Mr. Duterte to visit the White House, but there are no details yet on when the leaders would meet in Washington. It adds the two leaders talked about security in the ASEAN region and the threat posed by North Korea. In a separate statement, presidential spokesperson Ernesto Abella says the leaders expressed their commitment to boosting the alliance of the Philippines and the United States.
President Trump also said he is looking forward to his visit to the Philippines in November for the East Asia Summit. Ito, Secretary, was done in 2017, no? And repeated in 2020, no? Yes, Dalawang so invitation. President Duterte was given an honor to visit President Trump. Pero as of today, in his second term, Donald Trump would seem to have omitted his offer of asking the new president of the Philippines to join him in his inaugural. On the contrary, Si Bongbong Marcos yan. We're talking of Bongbong Marcos na hindi man lang inimbita. But on the contrary, yung sinasabi nilang kalaban ng Amerika, ang presidente ng China, yun pa ang inimbita ni Trump. So, ano ang implication nito, paring Ado? What will be the implication here as far as during the Biden administration, the visit of Blinken, the visit of Lloyd Austin. pinapamper nila yung Yes. yung si Marcos, and Marcos was invited by Biden so many times. Yeah. Tapos may rumor pa na nagkabigayan di 65B. umano No? ng Dollars. China ng Asia Week, as has been told there, maganda ang mangyayari sa Pilipinas dahil matitigil na yung warmongering nitong si Marcos, Yeah. nitong si Gibo, itong si Bronner at itong Si Tariela. na daldal ng daldal. So, ito din mga kababayan, the fact that the president, they call it the incoming president, or ano bang tawag nila dyan sa President-elect. the president-elect Trump was personally inviting Xi Jinping. Ito, pakinggan natin. U.S. President-elect Donald Trump on Wednesday invited Chinese President Xi Jinping to attend his inauguration in January. That's according to a CBS News report on Wednesday. It said that Trump invited Xi right after the November 5th election. Trump said in an interview with NBC News last Friday that he and Xi got along very well and recently communicated. Tayo daw ang alay Tayo daw ang kakampi. Ng Amerika. Pero hindi man lang inimbita si anong pangalan ito? Marcos Bangag. Marcos Bangag. Bangag Sabi mo yan Bangag. hindi man lang inimbita. So, at saka mga kababayan, maraming mga pronouncements si Trump that will have an implication on our Foreign policy. Our implication on its relation, should I mean, the foreign policy of the United States, as pronounced by Trump, will have an implication on the Philippines situation. Kasi unang-una, sa mga napapakinggan kong mga kuro-kuro, unang-una doon pa lang sa issue ng Afghanistan, paring Ado, na galit si Trump during his campaign sa mga pinaggagawa ng Biden administration, to the extent that Trump was very mad about the death of many Americans, and there were about 13,000 American soldiers who died. So, sa makatuwid, ang sinasabi ni Trump, ayaw na niyang magpadala ng mga sundalo
abroad. Ayaw na niyang ugnayan when it comes to war, when it comes to Sending boots on the ground. and ammunitions and ayaw na niya. So, anong implication yan? Itong EDCA natin, paring Ado. Yeah. Ha? Baka mamaya i-disintegrate yan at babawiin yung mga armas dyan. Ha? Because kung magkasundo sila ni Xi Jinping, hindi na tayo isasali sa usapan eh. Sasabihin na lang niya kay Xi Jinping, tungkol sa Pilipinas, hindi ako makikialam dyan. Di ba? Ang interesado lang ang Amerika is Taiwan because Taiwan is the real allies. Ang Amerika, pag gera, sinasama tayo. Pero ang China, pagkapayapa ng pag-uusapan, paano tayo sasama? Wala naman tayong gulo sa Amerika. Wala naman tayong gulo sa China. So sila na lang mag-uusap doon. So, during the administration of Biden, Dami and pa Marcos, nito up si to the Bongbong point Marcos. of Trump's administration, mawawala na yung mga gulo-gulo na ginagawa ni Gibo, ni Anyo, at nitong sino pa itong mga ibang mga kibitzers Si Cariela, who wants to declare who wants to destroy our good relationship with China. Alam mo, these people are making the president one big lame duck. As far as the United States is concerned. Oh. Tsaka with the new FBI and the new CIA director, magbabago na rin yung nila, pagtingin nila as far as the ASEAN is concerned. In terms of relations with ASEAN countries, much more the Philippines in conflict with China. Kasi magiging issue lang dyan pag nagkasundo ang Amerika at ang China doon sa tariff. Papayag ang China na i-impose ng Amerika yung tariff, ayos na yung relasyon. Ano pa pakialam nila sa Pilipinas? Di ba? They will not escalate anywhere that would endanger the economic stability. That would make the Mutual Defense Treaty kaput. Magiging Depends from what? Deterrence from what? Wala. So, itong mga nag-aasa, akala nila kasi manalo si Kamala Harris. Kumikita kasi sila at papasyal-pasyal pa dito si Kamala Harris. Nakipag-meet pa kay kung sino-sino yung mga wala na. Trump will now he would even probably listen to Duterte when he will consult about the situation in the Philippines. Maraming magugutom na general dito because of peace. Yeah. Mawawala yung mga sidelines dyan. Kung wala na kayong kikitain dyan, sana tubuan na kayo ng common sense kung ano talaga ang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Yun lang naman pinaglalaban namin ng Jing Paras dito. Tingnan mo itong kumag na ambassador na ito. Ito yung unang-una na sinasabi sa ating mga kababayan na magbalot na kayo. Kasi palalayasin kayo ni Trump dyan. Palalayasin kayo ni Trump dyan. I-deport na kayo. Magbalot-balot na kayo, mga Pilipino. Napakatanga nitong gago na ito. Imbis na suportahan niya yung mga Pilipino at bibigyan niya ng services or encouragement na wag muna kayo, ayos, moral booster, moral booster, tinakot pa.
nitong kumag na Romualdez na ito na magbalot-balot na kayo. Kasi ang policy ni Trump, i-deport. Hirap na hirap nga si Trump at saka si Homan, yung kanyang borders czar, na mag-deport ng mga aliens who entered. Ano pa kaya yung mga Pilipinos who entered through the use of visa? In fact, they're now studying yung H-1 visa. H-1B. Para ma-encourage yung may mga kakayahan na manatili sa Amerika. Kasi yung mga TNT natin dyan, most probably, visa extension lang ang nawala. Visa violation. Pero hindi sila illegal entrance. Hindi nga. Hindi sila pumuslit kung sa tunnel o sa bakod. Romualdez na ito, knee-jerk reaction at sumipsip ka agad doon sa Trump. We will ask our people to leave. Yung mga TNT, mga imbis tulungan mo na manatili dahil wala ka namang trabahong ibibigay dito sa Pilipinas, manatili yung mga Pilipino na nasa Amerika, gusto pang pauwiin ka agad. Di ba kumag itong taong na ito? Itong Babes Romualdez na ito. Kaibigan ko ito, pero ewan ko ang utak nito. Utak pulburon din yata eh. Tsaka meron pa siya pinalalabas ngayon. Tingnan mo. Na siya raw ang magiging representative ni Marcos. Panoorin muna natin. Pakinggan muna natin. Bago natin. Pumapapil na naman. Itong Romualdez na to, tingnan mo. Tunsyo ni Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez na si Ambassador Jose Manuel Romualdez ang magiging kinatawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa inaugurasyon ni U.S. President-elect Donald Trump sa January 20. Ayon sa PCO, inimbitahan sa inaugurasyon ang mga chiefs of diplomatic missions kasama ang kanilang mga asawa bilang kinatawan ng kanilang heads of state at gobyerno. Tinatawan daw siya ni Marcos. Hindi nga inimbita si Marcos eh. Selective lang yung mga inimbita ni Trump to attend the inaugural on January 20. Nandiyan yung taga-Hungary. Taga-Hungary, si Prime Minister Orban. Si Xi Jinping. And selective heads of state. Bakit iimbitahin si Marcos? At paano naman magiging kinatawan siya? Hindi nga inimbita. Hindi ba na nakakahiya yan? Dalawa kasi bobo dito eh. Ang unang bobo ito si Chavez sa PIO. Ang pangalawang bobo ito si Ambassador. Dahil ang protocol talaga sa Washington DC, Jing, because I worked there. Yes. Ang diplomatic corps automatically invited to attend this inauguration as members of the diplomatic corps. In fact, may Vindi Honor pa yan. Diplomatic corps, but not as representative of the president. Kasi pag sinasabi mong kinatawan ni Marcos, parang representative ka sa principal mo na inimbita. So, you are the proxy. Pero wala namang imbitasyon. So, paano ka maging kinatawan? Kaya tama yung sinasabi mo na ano lang yan, pro forma lang yan pag-imbita ng mga ano tawag yan? Sinasabi mo? Diplomatic corps. So, you are invited as ambassadors. Not as representative of the head of state who was not invited. On your personal capacity as ambassadors. Bubulahin nyo na naman yung mga Pilipino nyo na naman Itong kami. Cesar Chavez na ito bubulahin mo na naman yung mga Pilipino na inimbita si Marcos, kinatawan wala namang imbitasyon kay Marcos na umattend doon sa inaugural. Wala namang alam niya si Cesar Chavez sa blue list protocol sa diplomasya dyan. Nag-iimprovisa kayo. Mag-consult muna kayo sa Department of Foreign Affairs. Para kasi Tariela
Cesar, you are reducing yourself to a Pinapala- charlatan called Tariela. exalt nila si Marcos as if niloloko nyo ang taong bayan na nire-recognize siya ni Trump. Hindi naman siya nire-recognize. In fact, the contrary is true. In-ignore siya because of his association with Biden. Bad news siya kay Trump. Yan ang katotohanan. Bad shot ka. Pati ang bad shot na first lady mo, ayaw ni Trump makita yan. Di mo tatabihan kay anong pangalan ng asawa ni Trump? Sus Mariusip. Parang ano bang tawag niya? Tiyanak? Palaka. Well, I'm not saying that she is. Pero kung yung asawa ni Trump napakaganda, ang galing pa magsalita, she writes a book. Sumulat pa ng book si Melania. Kung itabi mo nga naman, pero ano lang yan, that's just contemplation. Kasi it will never happen in the lifetime of Marcos na mangyari yan. Baka siguro kung pupunta si Trump sa isang APEC summit, baka mangyari yan. Pero not that he will invite Marcos in the White House. Malayong mangyari. Malayong mangyari yan. But anyway, maraming implikasyones yan with damage Trump. Ngayon nga nagtitipto si Trump may mga trial balloons pa siya about Greenland, about Panama Canal, about Canada, mga yun ang mga nangangapa pa. Hindi, yun ang mga bansa that matters immediately to the United States. For the China survival, also. China, for the survival of but the not US. Philippines. Wala tayo. We're not in the radar of Washington. They have mentioned China in relation to economics, to trade, but not in relation to the Philippines and China relation. When it comes It is a direct talks about United States and China on trade relations between the two countries because of trade war. Because of the trade war. Kasi China is producing a lot of EV vehicles. And they want to supply that to the United States. Kapag-uusapan nila yung artificial intelligence, yung fourth revolution, yung technologies. TikTok. Maraming issues. Trump is even saying that, this thing is good. TikTok. Parang he is considering in extending the use of TikTok in the United States. And in the level of priorities, Jing, hindi bibigyan ni Trump na importansya si Bongbong at the expense of the 9 other ASEAN countries. Indonesia is one, very close to the United States. Nag-isolate na sa atin dahil sa kalokohan natin with Biden. Why will Trump continues a wrong move of Biden? In fact, as far as the doggy, yung Department of Government, yung pagtitipid ng gobyerno, yung to be headed by Elon Musk, he might even review the future amount to be given to the Philippines. Re-reviewin nila yan as an excess funds. Baka hindi na ipasa yan. Kasi nire-review na nila yung Ukraine. Nire-review ni Elon Musk yung excesses, yung mga pork barrels ng mga congressmen at mga senador. Bakit tayo bibigyan ni Elon Musk ng pera? Bibilin daw natin yung Typhoon missile system. May pambili tayo. May pera pala tayo. May pera. Bakit tayo bibigyan? May mga maling narrative. Di bumili kayo. Iayos niyo yung narrative niyo. Pero ewan kung bibigyan ba tayo. Ewan kung under Trump, baka hindi na tayo pagbibilhan yan. Kasi
Trump and Xi Jinping will now be dealing with Diretso. di ba? With China on trade. So, yun ang mangyayari. Mga uncertainties, no? Masyado kasi presumptuous itong ating Secretary of National Defense. So, yan na lang natin sila dyan. Wala na. Purnada na yan. Yung mga iniisip niya na mga expansion or improvement of our armaments, of our those are things of the past. That was at the time when Biden was president, or Kamala Harris would succeed Biden. But in the days of the Trump administration, wala na yan mga yan. Trump sees through Bongbong Marcos. And Trump knows na pinabayaan ni Bongbong Marcos ang taong bayan. That's another issue, Yeah, because Trump notices the Filipinos in the United States. Mga butante niya yung mga Filipinos And they are protesting Marcos administration. Correct. Diba? Nung Pasko, may mga nagpiket in front of the Philippine Embassy in Washington, D.C. And also in California and New York. So, these are politics beyond the control of the Philippines. Kaya kayong mga generals, mag-isip-isip kayo, no? Sa taong bayan ba kayo o sa mga bangag na literato? Maybe this is the time to show your real color. By the way, may mga Dahil may mga generals na dahil nga doon sa kay Grijaldo at kay Wilkins. Pumalag sila. There were several generals who kaklase pala ni Wilkins si Faustino at saka si Centino . So hindi basta-basta yung mga game of the generals yun dyan. So, pero ito lang yung misgivings ko, pare. Panay lang panawagan sila. Panay sympathy. Pero the issue here is not Wilkins. The issue here is not Grijaldo. Yung panawagan nyo personal. Pero dapat ang panawagan nyo ay sa bansa. Because there could not have been any Wilkins, there could not have been any Grijaldo kung hindi sa kabulastugan ng Kongreso, di ba? And hindi magkaroon ng kabulastugan yung Kongreso kung may matino na presidente na papansin sa mga pinaggagawa nila. So the issue here, yung panawagan ng mga general should not be specific on Wilkins and what happens to Wilkins, what happens to Grijaldo, what happens to other generals like Albayalde, Silasinas, and so on and so forth. This is a product of a government that is no longer for the people, paring So, dapat ang panawagan nila should be geared towards good government. Yes. To prevent any incident of Grijaldo and Wilkins. Good governance. Good governance, good leadership, competent and strong leadership. Hindi lame duck na pinapabayaan mo na lang yung mga alipores mo dyan, maski niyayari na mga gusto ang mga taong bayan ng mga kung sino-sino dyan, mga minions mo, ay wala kang ginawa. So, ang panawagan is back to basic, which is at saka due process of law. The Constitution, that the Armed Forces of the Philippines is the protector of the state
and the people. Yun dapat. But very clear that the people and the state is being demolished, being attacked. So, yung panawagan nyo, the state is almost failing. Out of place. Because yung paghihimok kay Wilkins at kano is a product of the panggugulo sa state, ang panggugulo sa taong bayan. So, yun dapat ang panawagan nyo bilang instrument ng ating saligang batas to protect the people and the state. So, kailan pa ba mangyayari yan? Let's give them a few more days. Sana ma-internalize na yan sa mga individual retired and active officers of the armed forces of the Philippines na nagiging kawawa ang bayan, naging kawawa ang taong bayan, naging kawawa ang ating gobyerno dahil sa mga nagpapatakbo nito. So yun po ang kailangan pagtusan ng pansin ng ating mga armed forces of the Philippines. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. YouTube ni Ado Paglinawan for today. Iparas kay Paras.